gagawin natin ngayon ay maglagay ng gypsum putty sa gypsum board. Itong gypsum board ay magandang gamitin sa ceiling, pang ceiling, kaysa plywood. Kasi ang plywood after 2 years, 3 years, or 5 years, ito ay nagka-cracks siya. Naghihiwalay. Kaya mas maganda itong cracks. Madaling masira yung plywood. Maganda itong preferable itong gypsum board in Fairview. Tapos, ang gagamitin natin ay scraper knife. Ito yung stainless scraper knife at mapaglagyan ng gypsum putty. Ginamit ko ay yung plate. Tapos, gamitin natin ang scraper knife. So, ay ipapahid natin ang gypsum pati sa mga scraps, mga butas-butas, especially sa mga hindi nagdugto-dugtong para hindi makita yung pagkadugtong o yung putol. Siyempre yung haba ng gypsum board, pag idikit mo yung gypsum board, pag dugtungin mo to, makikita. Kaya yun, yung dugtungin niya. Yung dugtong, yan ang lalagyan natin ng gypsum putty. At ang mga nails, para hindi makita yung mga nails, mga nilagay na nails. Mag-scrap. Pero ito, yan, mga butas, mga hindi nagkakatikit. Pero to, pwede natin ilagay ito yung pwede natin ilagay ng skim coat. Gagamitin ko dito is skim coat sa wall. Sa ceiling naman, gypsum putty. Parang yung gypsum putty, parang skim coat din naman. Magkaparehas lang. Templado kasi ito. Templado yung gypsum putty. Hindi mo na kailangan timplahin. Titimplahin pa yung powder, pero may skim coat wall putty na may wall putty din na templado. Ito yung 500 grams. Kasi ito siguro sa dalawang room. Sa 60 meters by 60 square meter by square meter. 60 square meter by 60 square meter. Pwede ito. Yung isang 500. Tapos ito, ang balak ko ilagay ay paints. Pwede siyang paints. Kasi kulang ang mahal na gypsum putty. Kaya ito, yung una natin munang gagawin ay maglagay ng gypsum putty sa mga nails, mga crack, mga joint. Ayan. Tapos sa walls naman, gagamit tayo ng skim coat. Skim coat yung gagamitin natin. Parang parehas din naman yung itsura sa texture ng gypsum board.